inyong lahat. Naman kung bakit nagaling ng Chamber of Commerce? Ano ba ang kanyang dahilan? Tama ba ang kanyang ginawa? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Si Montulfo ay isang veteranong journalist sa ating bansa. Kilala po siya. Pero hindi lahat ng mga tao ay sang-ayon po sa kanya. Isa na po dito ang nangyari sa pagbanat niya sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Hindi po ako member dyan, no? Kahit may dukong sino po tayo, pero hindi ako member dyan sa kanilang organisasyon. Pero medyo I feel bad, no, for them kasi tumulong nga sila, lumapas pa silang masama. Sa bagyo, no, nakalipas na bagyo, ay nagpahiwatig ng dismayado si Montulfo. Ano ba ang mga dahilan? Nagalit si Montulfo sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry Incorporated or FCCI dahil sa kawalan umano ng tulong o donasyon mula sa grupo sa mga Pilipino tuwing panahon ng sakuna or crisis, kahit malaki ang kanilang kita at negosyo sa bansa. Una-una guys, puna sa pagiging tahimik ng FCCI, ayon po kay Montulfo sa kanyang kolom o pahayag sa media, tila hindi aktibo ang grupo sa pagbibigay ng humanitarian aid sa mga nasalanta ng Bagyo, Lindol o iba pang sakuna kumpara sa ibang private sector organizations. Sagutin ko po ito sa personal ko pong opinion. Una-una guys, no, ang Filipino-Chinese Chamber in Industry, Chamber of Commerce Industry Incorporated, private organization po sila. Hindi naman po obligasyon nila guys na tumulong kung gusto nila. Sa mga sakuna guys, pangunay, tutulong sana ang ating pamahalaan, hindi po ang private sector. So dapat po kung whatever na matutulong ng isang private sector, katulad ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry Incorporated, pasalamatan lang po natin. Kalawang dahilan daw, inaasahan ang social responsibility. Tulfo nagsabing malaki ang kinikita ng mga membro ng Filipino-Chinese business community. Kaya nararapat lang tumulong sila sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng crisis. Again, sorry guys nung ilong ko. Ang pagtulong sa kapwa guys in terms of crisis or mga sakuna ay voluntary po, hindi po obligated ang sinuman kahit hindi ka member ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated. Voluntary po, mula po sa puso, hindi po na dinidiktahan kayo ng isang tao or anong organisasyon guys. Ikatatlo, paghayag sa media. Kilala si Montulfo sa pagiging prangka at sa kanyang mga kolom at programa. Binanggit niyang dapat magpakita ng malasakit ang FCCI sa mga ordinaryong Pilipino at hindi lamang magnegosyo na walang pakialam sa lipunan. Very false. Marami pong mga social activities na ginawa pong organisasyon na ito. Hindi lang nila siguro iba ipinahayag sa social media, pero marami silang tinutulungan. Again, bumalik naman tayo, hindi nila guys na obligasyon na tumulong po sa kapwa nila kung ayaw nila. Walang pilitan kung baga. Ikaapat, pananaw ng ilan. May ilan ding nagsasabi na hindi naman patas ang generalization ni Tulfo sa mga Chinese-Filipino businessman na tumutulong ng tahimik. Hindi lang ito na ipahayag sa media. Very true. Kahit sa Bible nga, kung magtulong ka daw, hindi mo ipapakita ang kanang mo kamay sa kaliwa, no? Sa akin lang guys, ang pagtulong sa kapwa guys ay mula yun sa ating tao, sa ating puso. Hindi po dapat natin ibabas ang tao kahit maliit lang ang ibinigay. Maliit o malaki na tulong ang pera guys or tulong, malaking bagay na yun sa tinutulungan natin, no? So, ano bang konklusyon? Nagalit si Montulfo dahil sa kanyang pananaw, kulang ang suporta at malasakit ng FCCI sa mga Pilipinos na panahon ng pangangailangan kahit na sila ay may malaking presensya sa ekonomiya ng bansa. Well, kayo guys, ano bang opinion nyo? Po sa akin, mali talaga nababanatan ni Montulfo ang mga Filipino-Chinese, no, na negosyante na membro ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry Incorporated. Mali talaga kahit saan mo tignan. Dapat siya nga tumulong kanyang pamilya sa nangangailangan, lahat sila. Kung gusto nilang
makatulong sa kapwa. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan akong mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam, I love you all.